Hello and welcome mga Bisayang GHL, no? So, yeah, I'm JR from Sandbox Pro, and then we have Bisayang GHL for mga Bisaya, no? So, for today, we'll be having a basic GHL series tutorial. Ayan. Okay? And yung magiging topic natin is about ito. Ayan. So, for our sub-account, 'no, para sa sub-account natin. So, kung, ah, of course, I'll start with, mag-Tagalog tayo, 'no, Taglish. Even though we are in Visayang HL, para naman yung iba, let's say mapanood nila 'to, it can also help them, okay? So, kung bago ka sa Go High Level, 'no, o let's say medyo matagal ka na pero hindi mo pa na-explore yung buong settings, 'no? So, eto yung, ah, video na para sa'yo, 'no? Because, ganito kasi guys, isa sa pinaka-common na mistake ng mga bagong sub-account users is that diretso sila sa funnels or sa automations or sa calendars, 'no? So, hindi muna nila sine-set up yung pinakaimportante. Ano yung pinakaimportante sa sub-account? First of all, 'no, of course yung business profile settings, yung settings, 'no. So, of course kahit naman siguro anong platform, 'di ba, unless, alam mo na gamitin, of course you need to check the settings, 'no. So, for today, isa-isahin natin yung mga fields na andun sa, business profile settings in the simplest way possible na kaya ko ma-explain, 'no, para understandable lahat, okey? So, of course, we need to go to our sub-account and then go to the settings and then business profile settings. Okay? So, ayan siya. Next, let's start with the general information. So, itong nasa taas. Okay? So, una, ah, etong general information, ito kasi yung parang ID card mo sa loob ng iyong sub-account. So first, you have the location ID. Ito yung nasa taas, ayan 'no. So, eto yung unique code ng iyong sub-account. So para siyang let's say student ID 'no. So iba-iba siya per sub-account. And then ginagamit natin 'to siya, naka-copy lang siya, naka-copy. So ginagamit natin 'to siya para makapag-integrate ng ibang tools or kapag kausap natin yung GHL support. 'No. So ano siya, naka-copy lang siya and hindi siya nababago. So read only, ayan. Okey. So next naman is we have our, ah, logo, your business logo, ayan. So etong logo na 'to, makikita ito sa mga emails, sa client portal, sa invoices. So make sure na malinaw at maayos yung logo na ilalagay. And then meron naman silang, proposed size which is 350 pixel by 180 pixel and not bigger than 2.5 MB. Okay, so upload your logo here. Ayan. Next, you have your, friendly business name. So ito yung pangalan na makikita ng iyong mga clients. So hindi naman siya kailangan na yung legal name. So you can input here yung friendly, easy to remember na version ng business name mo. So for example, hindi ko nilagay yung, legal name ko which is JBE, Digital Marketing Services. Instead, nilagay ko Bisayang GHL or puwede din Sandbox Pro, okey? So mas madaling, tandaan yung friendly business name or yung brand name, yan. Next, we have the legal business name. So ito naman yung official na pangalan mo sa papel ng business mo na nasa government registration. So ginagamit ito siya for contracts or
compliance documents. Ayan. Next, we have business email. So, ito yung pangunahing email ng iyong business. So, parang mailbox, dito pupunta yung mga important emails sa business mo. Ayan. And then we also have your business phone. So, ito naman yung contact number ng iyong business. So, ito yung tatawagan ng clients kapag kailangan kanila. Ayan. And then we also have our branded domain. So, ito yung custom web address sa iyong client portal. So, for client portal to siya. So, instead na generic GHL link, yung makikita ng clients mo, makikita nila yung sariling domain mo. So, more professional and mas branded siya. Yan. Okay? Next naman is yung business website. So, ito yung link ng iyong pangunahing website. So, ito yung online home or address mo in the internet. Ayan. Okay? Next is yung business niche. So, ano yung industry o market ang siniservisyohan mo? So, for example, are you in real estate, coaching, dental, restaurant? Ayan. So, you can click dyan sa baba. Drop down. Next, we have also the business currency. So, ano yung currency na ginagamit mo for payments, invoices? So, for example, if nag-ooperate ka sa Pilipinas, you can use Philippine Peso, PHP, no? Basta i-match mo lang sa kung saan ka nagbi-bill ng mga clients mo. Ayan. So, after after entering the details on your general information, you can click the update information button para maging updated na yan sila dyan. Okay. Nice. So next, let's go with section 2. So section 2, ito yung physical address ng iyong business. Okay? So bakit importante ito? So una, required to siya for compliance, email compliance. Ayan. So kapag walang address sa iyong email, pwede mapunta sa spam yung email mo. Pangalawa, ginagamit ito ng GHL para sa iyong time zone at location settings. So, fill this out kahit na virtual office yung address mo. Okay? So, ito, example to siya. No? Cebu yung nilagay ko. Ayan. Next. Yan. So, let's start with street address, city, postal, zip code, and then province or region, and then country. So, self-explanatory naman ito sila, no? So, ito yung complete address na yung business. So, kung nakabase ka sa Pilipinas, lagyan ng yung city, province, and then PH for the country. Ayan. Next, we have the time zone. So, for time zone, please pakinggan nyo to ha. Time zone, time zone. Isa sa pinaka-critical na settings sa buong sub-account mo. Bakit? Kasi lahat ng automations, appointments, scheduled messages na didetermine ng time zone kung kailan sila magpa-fire. So kapag mali ang time zone mo, mali rin ang timing ng lahat ng yon. So for example, gusto mo mag-send ng email ng 9 AM, pero dahil mali ang time zone, nag-send ng 9 AM sa ibang bansa or ibang time zone. So of course, ayaw natin yon, di ba? So tip lang, palaging i-double check ang time zone before mag-launch ng anumang automation or campaign. Okay? Ayan. Next, we have the platform language. So for platform language, ito yung language ng GHL dashboard. So para sa iyo bilang admin. So pwede mong gawing English or ibang language, depende kung saan ka comfortable. Ayan. And then last part for our section 2 is yung outbound communication language for custom values. So ito yung medyo technical, no? Pero simple lang naman to. So kapag nag-i-insert ang GHL ng date o time sa iyong messages, so for example, Monday, August 26, so yung language ng date format na may kita ng iyong contacts ay nakadepende dito. So kung Filipino ang audience mo, pwede mong i-set sa Filipino format. Pero yung dito sa account natin,
English pa din kahit sa Philippines. Okay? And then same lang din, click nyo lang yung update button para ma-update siya. Okay? So next, let's go with section 3. Ito, business information, no? So, ito yung official business details. So, una, let's go with the business type. So, anong type yung business mo? Naka-sole prop ka ba, LLC or corporation? So, please select the applicable business type for your business. Ayan. Next, we also have the business industry. So anong field ng yung business? So same lang din as before sa section 1. Are you in, let's say, marketing, health, real estate? Ayan. And then we also have the business registration ID type, the registration type. So yun, business registration ID type, business registration number. Ayan. So ito yung para sa official government registration mo. So kung dito sa Pilipinas, pwede natin gamitin yung DTI, SEC, or yung BIR TIN number natin, no? So yung business registration number naman, yan yung actual number natin sa certificate. So parang birth certificate number pero for our business. Yan. Next, we also have the business regions of operations. So, saan ka nag-ooperate? Local lang ba? National, international? So, piliin mo lang yung lahat ng applicable. Yan. And then, now, let's go sa section 4. So, ito, section 4 is the authorized representative. So, ito yung section para sa tunay na tao sa likod ng iyong business. So, siya yung taong legally responsible at maaaring kontakin ng mga clients mo. Yan. So, simple lang naman ito. You have first name, last name, email, job position, and then the phone number. Okay? So, siguraduhin lang na tama ang country code sa phone number. So, for the Philippines, +63 tapos yung number. Yan. So, tip, kung ikaw ang may-ari at operator ng business, so dapat yung pangalan mo ilagay mo sa details. Okay? Yan. So next, we have the section 5. So section 5, puro to siya check boxes, no? So general settings, check boxes. So dito, ito yung mga on and off switches na nagko-control ng ilang important behaviors inside your sub-account, no? So first, you have the merge Facebook contacts by matching contact names from Messenger conversation, no? So you also have merge Facebook contacts by matching contact names from Facebook lead form submission. So dalawa to siya, no? Dalawang magkaibang checkbox pero same lang ang idea. So kapag may nag-chat sa'yo sa Messenger or nag-fill out ng Facebook lead ad form, tapos existing yung contact mo sa loob ng sub-account mo, so kapag in-on mo siya, in-enable mo siya, ay magme-merge lang sila into one record or one contact. So kapag naka-off naman siya, magdu-duplicate yun siya or magke-create ng bagong contact. Okay? So imagine, for example, may nag-enroll ng student sa class. So bago gumawa ng bagong record si teacher, titingnan muna niya yung record, etong bagong enrollee andito ba siya sa listahan ko. So kapag, 'yan yung ano, 'yan yung ginagawa ng feature, 'no? Okay, so next, disable contact, time zone, ayan. So by default, dine-detect kasi ni GHL yung time zone ng bawat contact. So kapag ino-on mo ito, hindi na niya dine-detect. So lahat ng contacts ay iti-treat niya sa time zone ng sub-account or business mo. So useful ito kung gusto mong consistent yung timing para sa lahat. Like, all of your contacts follow your time zone ng sub-account mo. Okay. Next, we have the bot detection. Bot detection. So, preventing statistics increment and automation execution. So, ito yung nagpa-protect sa iyong sub-account mula sa mga fake bots. So, for example, kapag may bot na nag-fill out ng form, so hindi ito magti-trigger ng automation at hindi rin ito counted sa iyong stats.
or statistics. Yan. So, I suggest i-on mo ito para malinis ang iyong data. Yan. Next, we have the verified email address when first email is sent to a new contact. So, bago mag-send ng first email sa bagong contact, so tinitingnan muna ni GHL kung valid or totoo yung email address. So, nakakatulong ito na protektahan ang iyong sender reputation. Ayan. Next, make email compliant by adding an unsubscribe link in your email. So, of course, ito siya, automatic siyang nagdadagdag ng unsubscribe link sa lahat ng emails, no? So, required ito ng batas sa maraming bansa, no? So, palagi itong i-on and of course, wag mong i-off guys, seryoso, wag i-off, no? Yan, very useful yan siya na settings. Okay? So, now let's go to section 6. So, section 6 naman, contact deduplication preferences. No? So, ito yung nagko-control kung paano hahawakan ng sub account mo ang mga duplicates or duplicate contacts. So, if i-allow mo yung duplicate contact, kapag yes, gagawa ang GHL ng bagong contact kahit na meron ng record. Kapag no naman, hahanapin muna niya yung existing na contact at i-update lang niya. So, para sa karamihan, no ang tamang sagot. Ayaw natin na maraming duplicate sa loob ng ating sub-account. Okay? So, meron niyang sub-setting. So, find existing contacts based on. No? So, ito yung pinakaunang rule para mag-match. So, first is, let's say, email. So, kung same ang email, meaning same sila na person or contact. And then, for the second preference naman, so, ito yung backup na rule kapag hindi niya nakita using the first rule. So, let's say, hindi sila nag-match sa email, i-check niya via phone number and kapag nag-match sila, then they are on the same contact or person. No? So, yun. Next, we have the section 7, enable or disable deprecated features. So, ito yung mga lumang features ni GHL na pinalitan na ng bago. So, we have enable campaign. So, ito yung mga lumang version ng email on SMS or SMS broadcast. So, pinalitan na ito ng email marketing and we have also the book actions. No? So, kung nagsisimula ka pa lang, wag mo nang i-enable to. And gamitin mo yung mga bagong features. And then we also have the enable triggers. So, ito naman yung mga lumang automation triggers and actions sa loob. So, pinalitan na ito ng mga bago. May mga bago na. Okay? So, kung bago ka din, hindi mo na kailangan to. Huwag mo na i-enable. Ayan. Okay? And then last, we also have missed call text box settings. So, wala yan siya dito. Nilipat na yan siya. So, we will check that on the other part of the tutorial. Okay? So, yun na nga guys, no? Na-cover natin lahat ng business profile settings sa iyong sub-account. So, always remember na bago pumunta sa funnel, automation, or kahit saan na feature ng iyong sub-account, business profile muna ang kailangan natin i-check. No? Ayusin muna natin yung foundation. Okay? So, kung may tanong kayo, lagay nyo lang sa comments. You can also DM me or the page, no? At kung helpful sa inyo to guys, no, mag-like, mag-subscribe, and of course, ibahagi itong video sa mga kaibigan mo na GHL users din. So, see you sa susunod na video. Ingat palagi guys, and thank you for watching.